Ngayon, yung pera sinasabi ng tong ulol na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Economy man ito. Saan ka nag-aral, ewan ko. Wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund? Wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, o Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ho ganon. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Salamat, Secretary Sunny Dominguez. Before we end, I'd like to make a recap. Ako na ang mag-summarize ng ano yung mga pinagdadaldal namin dito. Sabi ko, hindi tayo lalabas sa COVID. That's the topic. At yung mga problema na ibinigay ng COVID sa Pilipino. One is that marami na pong report sa akin na yung mga taong ngayon na nagtitira sa upahan ng mga bahay ay they are being pressured to pay. Alam mo, lahat tayo nawalaan ng income. So, I'd like to ask the owners na kung maaari, sa lote, to suspend yung sa bahay, huwag mo munang hingiin kasi wala talaga, okay naghihirap ngayon. And whatever na ang nasa kamay ng mga tao ngayon, they are saving it for the last day, the rainy days to come. Nandiyan naman yung tulong, pero ito ang gusto ko ninyong maintindihan. Yung pinagdadaldal ng isang congressman na ulol, torpe, na may 300 billion binigay ng Kongreso, hangin ho lahat yan. Wala pa yung pera na yan dito. Yung budget for next year, we are preparing it now. Yung budget na pinapatakbo natin was prepared last year. But COVID was not included in that budget. So yung sabi ko na 300 billion, yun yung mga sinabi ko na walang masyadong proyekto na walang siguro or projects, sabi ko, that cannot be completed during my term. Sabi ko sa kanila, Wendell Abisado sa budget, and Sunny Noset is from Davao, Congressman Nograles, na nabi ko sa mga tao ko nung last year, mag-isip kayo ng budget that can be implemented at matatapos sa termino ko. Ayaw kong lumabas sa opisina na mayroong mga project na hindi natatapos. Kaya kung hindi lang man importante, ang suggestion ko sa Finance, kay Secretary Dominguez, is be sparing. Yun na lang mga projects na talagang makikita mo at matatapos natin at makita ng mga tao. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yung madaan kung anong nakikita ninyo, yun yung projects na nakaantala sa budget that was prepared last year. Yung pera na yung para sa COVID, hindi yan pera na kukunin pa. Yan ang nireserba ni Secretary Dominguez na may pang buffer zone tayo at may maiwan tayong pera
bago tayo umalis sa gobyernong ito. Yun ang totoo dyan. Ngayon, yung pera sinasabi ng tong ulol na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Economy man ito. Saan ka nag-aral, ewan ko. Yang pera, yung pinoprogram last year na ngayon, ito yung budget na guide na pera na makakolekta natin. So, ang fiscal year is divided into first, second, third, fourth quarter. Ang nasa ginagamit ng natin, yung nakakolekta natin ngayon. Yung sa budget na nakaprogram, baka hindi na matuloy yun dahil sa COVID, nag-ikis ang panahon. So yung may mga project ngayon, baka ilagdag ko yung malalaki pag nagkulang ako sa pera para sa control sa COVID. Magastos itong inang kalaban na ito. Hindi mo makita at lahat tayo tinatamaan, hinuhostage tayo.